everyone. So today is magdi-discuss tayo about sa median and mode, no? So fortunately, hindi ako makaka-attend ng GMeet para maturo ito sa inyo sa GMeet, no? So recorded video lang po ito. So dito ko na lang siya matuturo. So mean, median, mode. Mean, median, mode. So mean, median, mode is a single representative values that can be used to describe what is typical in a large set of data. So in statistics, these values are collectively referred to as measure of central tendency. So, ang pinaka lang naman dito kay mean, median, mode is aalahanin mo or tatandaan mo, nabulol na ako, or tatandaan mo is si mean is the average. Average, like total, diba? Example, sa card, average. Ano yung general average mo? Diba? So, yun yung mean. Average. Sa median, that is the middle. Or gitna. Nasa gitna. If we can recall sa, ano siguro yun? Bell curve. You know bell curve? This. Bell curve. Like that. Sorry, di perfect. Ito yung tinatawag nila median. This is called median. So, nasa gitna siya. So, which is this topic or yung central tendency is somehow related din kay bell curve. So, si mode naman is yung pinakamarami or may highest frequency. Ibig sabihin, example, sa box, may 2 red balls, 3 yellow na red balls, and 5 white. So, ang mode dun is yung 5 white balls kasi siya yung pinakamadami. Nagets? So, tatandaan lang, mean, average, median, middle, mode, highest frequency. Pinakamarami. Pinakamaraming nag-e-exist sa isang data. No? So, may 2 types nito. The 2 types niya is ungroup data and group data. Ano po ba meaning niyan? Meaning po ba niyan yung ungroup data hindi po nakagrupo, tapos yung group nakagrupo? Pwede. Pero, ang pinaka-meaning niyan, or pinaka-pagkakaiba nilang dalawa is, ang group data kasi is, this measure of central tendency can be calculated easily. Si group data kasi hindi siya madaling i-calculate kasi kailangan mo pa ng frequency table. So, mamaya madidiscuss yung frequency table, kung ano ba yung frequency table. So, bakit mas madaling i-calculate, mas madaling i-solve si group data? Kasi, yung number of observation niya, or yung number ng data niya, is just less than 30. Wait, so ito. Ito na lang. Less than 30. Si group data, mahirap siyang isolve. Kasi,
kailangan yung observation mo is at least 30 or more. Pwede nga more eh. Since si ungrouped data is my smaller number of data, so madali siya ma-solve, madali siya ma-calculate. Yung sagot nila, yung sagot sa nahulog, yung sagot sa ungrouped data is accurate. Sa group data, since yung nila at least 30 observation or more, yung mean, median, mode are not accurate. Sa ungrouped data, yung process niya or yung procedures niya to solve it is mas madali kaysa kay group data. Pero depende pa rin naman yung sa size, yung population size mo or yung sample size mo. I think everyone naman is alam na yung population size or sample size. Yung pinagkaiba din ng dalawa. So, let's proceed na. So, proceed na tayo. Pa-flash ko na lang siguro sa side ko. Yung, titignan ko kung kayang i-edit. Yung sa side ko yung, sige, susulat ko na lang. Parang mahirap i-edit. Pero tatry ko edit. Pero if matatry kong edit, ilalagay ko na lang sa side. Dito tayo una mo natin tuturo yung mga ungrouped data. Ungrouped data muna tuturo natin. So, this is the most commonly used measure of average or central tendency po. It can be determined by getting the sum of the set of data and dividing it by the number of data. So, ang formula dito is, so magkaiba sila magkaiba sila, although pareha sila ng formula. So, sulat na lang natin. So, itong formula, and yung isang formula. Yan, kita mo yan. Same lang sila, pero iba yan. This is the population mean. Population mean. Wait, ang hirap magsulat. Sorry. And ito si sample mean. Sample yan A to. Tapos ito O, tas U. Population. So, can also be, tawag dito is population mean. Pwede rin siya parameter. And ito si sample mean is statistic without S. Magkaibang statistics sa statistic. Okay. So, ito, ginagamit to get the mean of the entire population. Tapos ito naman, ginagamit na naman to para yung average of all values randomly selected from the population. So, paano babasahin to? Etong symbol na to, that is mu. Mu. Ayun. Wait, ulitin ang sulat. Mu. M-U. M-U. Mu. This is called X bar. Ito, X bar. Kahit same sila ng formula, syempre dapat attentive ka pa rin kung ano yung gagamitin mo, diba? Dapat, ka pa rin, kung ano yung hinihingi ng problem. Hindi yung bira ka lang ng bira, kuha ka lang ng kuha. Although same sila, actually same lang sila eh. Pinagkaiba lang yung, dito
dito lang sila nagkakatalo-talo. Pero, dapat mindful pa rin tayo, no? Na kahit same sila, may pagkakaiba pa rin sila. Depende pa rin yun sa hiningi ng problem. So, try natin mag-solve. Word problem. Tanong dito. Allowed gumamit ng calculators. Huwag matakot. Ako'y gumagamit din ng calculators. So, ang una nating example is ilalagay ko sa gilid ng screen ko. Ayan. Ilalagay ko na lang para makita nyo din. The numbers of all workers in the 6 outlets of a fast food restaurants are 12, 10, 11, 15, 12, and 14. Treating this data as a population, find the population. Ayan yung sinasabi ko. So, kahit parehas sila ng formula, pag hiningi ng problem, dapat yun ang ibibigay mo. Okay? So, paano ba to? Ano yung formula kanina? Since hinihingi ay population mean, ang formula na gagamitin natin is mu is equals to summation of x over n. Where, capital N, where x is the given data, n is the population size. So, in this problem, gagawin na natin, ipag-a-add lang to. Let's just add them up. 12 plus 10 plus 11 plus 15 plus 12 plus 14. 14 divided by, paano po ba namin malalaman yung population size? Bilangin mo lang kung ilan yung binigay na data. Ilan ba to? Wait lang, gurahin natin. Hindi maayos yung box. Lagyan natin box. Ayan. Ayan. 1 2 3 4 5 6 ay 6 data. So may 6 tayong population size. So 12 plus 10 plus 11 plus 15 plus 12 plus 14 divided by 6. So, pag in-add mo to lahat, 74 ang sagot. Kung di pa kayo sure, yan, i-calculate nyo. Calculate ko din calculate natin. Huwag matakot mag-calculate. Ako din nagka-calculate dito. Ayan, 74. Divided by 6. So, magiging sagot dito is ano pala to recorded. Nakalimutan ko. So, 74 divided by 6. So, sagot is, in decimal is 12.33. 12.33 or i-round off natin. 12. Simple. Yan lang. Ang basic pa, no? Ang basic pa. So, kaya naman siya kasimple. Same lang din siya sa isang type ng isang formula. Same lang sila. Pero kaiba nga lang yung So, pero syempre, gawin pa rin natin. May aso. Pero syempre, mag-word problem pa rin tayo, no? Damihan pa natin lalo yung sample size. O sample size na ang tawag dito, hindi na population size. Kasi hinahanap naman yung mean. O yung sample mean lang. Oh, yeah. So, ipa-flash ko dito yung tanong.
So, yung tanong is, the scores of a group of 10 students in a test are 8, 6, 7, 5, 4, 10, 4, 9, 4, 9. Ayan, ang hirap magsulat. Kaliwete kasi ako, sorry. So, ang hirap magsulat sa digital. So, ayan, 3. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Since sinabi naman na, di ba, the scores of a group of 10. So, ibig sabihin, yung 10 na yung sample size mo. So, bakit sample size? Hinihingi find the mean. So, pag ganyan, sample mean lang hinihingi siya. Hindi naman yung sinabing find the population. Diba? Mean lang. So, ibig sabihin, gamit formula is x bar is equals to summation of x over maliit na n. Ganda ng sulat. So, x bar is equals to, same process lang. 8 plus 6 plus 7 plus 5 plus 4 plus 10. Ang pangit ng sulat ko. Plus 4. Ang hirap kasi pag kaliwete ka eh. Yan. Over 10. Sagot dyan. X bar is equals to 63 over 10. So, x bar is equals to 6.3. Or 6. Can be round. Pwede mo siyang i-round off. Basic pa, no? Basic. So, next naman natin is yung, ano ba yan? Median. Ay, ito, madali din to. Ano lang to ha? Lahat to ungroup. So, wala pa akong ituturong group. Mamaya pa. So, ang group data to. So, tulad ng sinabi ko kanina, median refers to the middle value in a set of data. Middle. Gitna. Pero possible din, wala siya sa gitna eh. Diba? Possible, wala siya sa gitna. Pero pag, kunwari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ano yung gitna dyan? Ito? Yan ba? Diba, hindi mo natin alam. So, hindi natin alam kung ano yung middle dyan. Kasi, we have to solve it. Lahat is nasa-solve. Pwede na lang kung ano. Kunwari, hanggang 9 to. Ano yung gitna dyan? Di ba yung 5? O yan. Yan yung median. 5. Pang ilang term? Pang 5th term. Pang 5th. So, sa median, may dalawa ulit na, formula. Same lang naman sila, pero yun nga, depende pa rin sa hinihingi ng problem. So, may, ulit basa dito. Nakalimutan ko na yung basa dito. Ayun. I forgot kung anong basa. Eta. Ayun, eta. This formula, yung mahabang n. N na capital plus 1 over 2 pH. At, ano to? X-tilde yata. Ang basa dito, X-tilde. Like tilde. X-tilde. Ganun yung spelling niya, X-tilde. Same lang naman sila. Pero kayo ba, maliit lang ulit. Ba't maliit? Ito yung sample eh. Yung sample. Sample mean. Ay, sample mean. Ito na. Sample median pa lang. Population median. Nagay ko na. Eta tama. Eta tawag dito eh. Eta. Tapos ito yung X. Tide yata basa dito. X-tide o X-tilde. For sure. Pero yan yung spelling. So, proceed na tayo sa word problem. Word problem na agad na. Don't worry, madali lang naman. So, papakita ko sa screen. Sa site. Identify the median of the following grades.
82. 75. Hala, 75. 88. 90. With honors to. 77. Pwede na. 78. Ang hirap talaga magsulat. 97. 93. And 95. So, before tayo mag-proceed na mag-solve, ang una mo dapat gagawin is ayos to in order. Unahin natin ang 75. Sunod ang 77. Write out na natin. 78. Ano ba next? 82. 88. 90. 93. Ayun, nawala na. 95. And 97. Ayan. Sorry, nasa sulat ko. Wait, baka di maintindihan. Yan. So, pag nakuha na natin yan, syempre, ano gagawin natin? Susolve na natin. Diba? Actually, pinaka-ano lang dito sa median. Yun nga. Diba? Hindi mo na... Minsan kasi hindi na hinihingi. Like, kahit anong formula gamitin mo. Minsan kasi, hindi na nila sinasabi kung population mo or sample. Pero mas common ginagamit si population. For me lang, sa amin, mas common ginagamit si population kaysa kay sample or kay statistic. No? So, ito yung formula. Ito, TH. Ay, TH. Term yan. Term. Pang ilang term siya. Diba? Palitan nyo na lang kung second, diba? So, at ganyan, bibilangin ulit natin kung ilan to. Ito kailangan to population size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, yan, 7, ay, patasot ko, 8, 9. So, 9 siya. So, 9 plus 1 equals to 9 plus 1 over 2 equals 10 over 2, so 5. So, nasa 5th term. Saan ba 5th term? Ito. Pin natin color. Para maganda. Ay, wow. Ibang color nga. Grabe. Ibang color. Ang colorful. Ito na. Violet. My favorite. Ayan. Yun yung median. Ito yung median. Diba? Basic. Basic pa yan. So anyways, next naman is yung okay, wait lang. Nawawala. Nawawala yung problem na nilagay ko. Ayun. Ayun, ito pala. Nandito na pala tayo sa mode. Wow, mode. Ano yung mode? Pinakamadami. Galing kausap ko yung sarili ko dito. The joke lang. So, ang group data. So, tulad ng sinabi ko kanina, mode is the value that appears most frequently in a given set of data. Diba? So, may 3 types nito. Ay, actually 4 types siya. Pero, feel ko 3 types lang talaga to. 3 types. Hindi ko sure kung kasama pa ba tong pang-apat na to. So, yung una is 3 types or 4 types of mode. Sa mode lang to, unimodal, bimodal, multimodal, and no mode. So, nasa
word itself na. Uni. Isa. Isa lang. Example. Example, yun nga yung kanina. 2 red, 3 yellow, 5 white. Unimodal lang yun. Kasi, si white lang naman yung may pinakamarami dun eh. Diba? Siya lang yung 5. Siya lang may 5 bola na white. Siya lang bola dun na 5 piraso na color white. So, may bimodal is may 2 modes. Example, 5 red, 3 yellow, 5 white. Oh, bimodal yan. Kasi si red and white is may 5 bola. Or may 5 bola dun na color red and white. Diba? Sa multimodal naman, yun yung more than 2 na. Mga 3, more than 3 na yun. Multimodal ang tawag dun. Sa no mode, as in, wala talaga. Pero parang hindi naman kasi siya type. Or hindi ko siya masasabing type siya ng mode. Diba? Kasi imposible naman na walang mode yung ano. Wala lang, naisip ko lang. Anyways, skip na tayo. Dito na tayo sa, sa mode pala, ito yung walang formula or what. Kasi, basically, i-identify mo lang kung sino may pinakamarami. Diba? Wala siyang formula. Yun lang yung tatanda mo. Yun na yung model, bimodal, multimodal, or no mode. Wala siyang formula. Sa ungroup data. Sa ungroup data, walang formula si mode. Kasi titignan mo lang naman kung sino yung may pinakamarami doon. Or like, mas lumalabas doon sa isang given set of data. Hello guys. So, tapos na tayo sa ungroup data. No? Dito na tayo sa wait lang. Dito na tayo sa group data. Ano ba yan? Group data. Ano ba yung solve yan? So, sabi ko nga last time na sa group data is may tables na. Frequency table. Ang tawag. Frequency. So, same pa rin naman sa unang formula pero may nadagdag lang. No? So, ito yung para sa population mean. Mu is equals to summation of f xm. Mamaya malalaman natin ano yung xm. And making n and x bar is equals to summation of xm over n na maliit. So, ano ba yung xm? So, ano ba yung f? F muna. Ito f. F stands frequency. Yun yung frequency. Wherein f is equals to frequency. Well, xm purple xm is plus modes. Diba? So, in calculating the mean for group data, no, it is very important to know how to get the class mark, which is this xm. So, may formula yan. Formula niyan is xm is equals to ll plus ul over 2, wherein ll is the lower limit, ul is the upper limit. Yan. So, ito yung formula. So, let's proceed na. Paano ba mag-solve? So, below is a frequency distribution table of the ages of 50 adult patients in a city hospital for a specific time of the day. Compute the mean age of the patients. So, dito kasi, may table. Yan, nakikita nyo naman siguro. Nalagay ko na yung table. Ayan, nalagay ko na yung table tsaka yung question. So, ayan. Solve na tayo. First of all, bago natin sagutan to, syempre kailangan muna natin gawa ng table. Gawa tayo
table. Ayan. Yan. Table. So, ito yung age. Ay. Ito yung age. Ito yung number of patients. Ayan, nanduro na sulit ko. Ulit. Number of patients. So, yung age is 20 to 24 years old. So, may tatlong patient daw dyan. Sa 25 to 29 years old naman, may 10. Sa 30 to 34, may 8. So, sa 35 to 39, no, may 17. While sa 40 to 44, may 9. And sa 45 to 50 is may 3. So, since tinanong sa problem is 50 patients. 50 patients daw. So, parang ano din, check mo kung 50 ba to. Like, pag tinutan mo to, dapat 50 yung sagot. This ko. Ito total. 50 yan. Total yan 50. Total. So, kukunin na natin yung X marks. X marks tuloy. Class mark. Diba? Class mark. Hindi natin nagay yan. Class mark. Class. X. XM. XM. Ayan. So, paano ba kunin yung XM? Diba? So, paano yung formula natin? XM is equals to LL plus UL divided by 2. So, ito yung lower limit, ito yung upper limit. So, gagawin natin, ito muna yung isasolve natin, ito. So, XM is equals to 20 plus 24 divided by 2. So, sagot is 22. So, ang unang XM is 22. By 22, 44 to, divide mo 2, 22. So on din sa iba. No? So, dito naman. 25 plus 29 over 2. So, mag-calculate na tayo. 25 plus 29 divided by 2. Okay lang mag-calculate, guys. 27. So, XM. Ito naman. 30 plus 34. Divided by 2, 64. 64 tapos by 2, 32. Ay! XM is equals to, ito naman, 35 plus 39 over 2 is equals to 35 plus 39, 37. So, XM is equals to, ito naman, 40 plus 44 divided by 2 is 42. So, XM is equals to, ito naman, 45 plus 50. 2 is equals to 47. Tama ba? 47. 45 plus 50 divided by 2. Oh, 47.5. Pero pwede rin 47 lang ilagay natin. Pero sige, i-round off na natin. 48. Ay. 48. 48. Ayan. Susulat na natin. 27, 32, 37, 42, 48. Ayan, picture niya na. If you want na picture.
Tanggalin ko na to. Mari-rewind naman. Anyways, next is ito na papasok yung formula itself. So, kung mo makuha yan, ano ba gagawin mo? You can yun, dapat ita-times mo siya. You see this? Ita-times mo siya sa frequency na belong sila. Yan o. So, ito, 22 times 3, 66. 270. 256. 29. Ito, 378. Ito, 48. 144. So, paano mo yan? I-total mo to. So, yan. I-total natin. 66 plus 270 plus 256 plus 629 plus 378 plus 144 equals to 1,743. Yung total. Again, yung total. Ay, di ba? Malilito kayo dito. Dito kayo lagay. Mahaba-haba itong process na ito. 1743. 1743. Total. 1740. So, proceed na tayo. Bakit ba natin times? Diba may formula doon? Kahit ano na pala gamitin dito. Diba may formula doon? Di mo kasi sinasabi kung ano yun. Ay, sinabi pala, complete the mean. So, ibig sabihin, x square yung gagamitin. Sample mean yung gagamitin. So, diba may summation doon na eto? Kaya natin siya times kasi dahil dito. So, ang isipin nyo, ganito siya. F or F times. Ganyan. Isipin nyo ganyan siya. So, anyways, sa formula, sabi natin, x4 is equals to, ano yan? Ano yung total? 1743 over, ilan to? 50 to, diba? So, yung n, lagi yan size na binigay. So, may binigay naman, 50. Ito din yun. Pwede nyo alam, i-add nyo lang to para makuha nyo yung total. So, sagot is 1743 divided by 50 is 34.86. So, pwede may round off. Pero kasi, kailangan lang dito is yung first, yung ano lang, ito lang. So, either sagot mo is 34.9 or ito. Okay? Di ba nung, ang dali ng median? Ewan ko na lang kung, actually, nung, medyo nakakalito siya. Since padami na padami yung, padami yung formulas eh. Pero yan, kaya pa rin yan. So, babalik ulit. Si parameter and statistic. Pero, sabi ko nga, same lang sila. Pero, yun nga. Sa ano na sila nakaiba. Dito. So, si eta. Welcome back. Wait, ano ba na? So, ito yung sa population. L plus, so, summation of F over 2 plus, di pa plus. Sorry.
minus f na capital over, ayusin natin. Yan. Dito kasi parang hindi lang gitna yung hahanapin mo. So, summation f over 2 minus f, ay, ano pa yan? fm and I. Maya malalaman nyo kung ano yung I. Hindi yan yung ano ha, yung sa may ano na ganyan, hindi yan yan. Hindi yan yan. Ang tawag yan? Invisible. Kaya tatawag din if I'm not mistaken. So same lang naman siya sa x type or type or whatsoever. Correct me if I'm wrong. So yan. Same lang sila. So, ano ba yung L? Ano ba to? Wherein L is the lower class boundary ng median class. Maya natin. So next, yung small f is the frequency ng summation. Sorry sa sulat. F is F yun. P. And F is the cumulative frequency, no? Or CF naman. CF. Cumulative frequency. FM is basically the frequency of median class. So, yung I naman is the class size or width. Yan. So, steps. First of all, sa steps dito, compute nyo muna. Dito. Nalaman natin naman kung ano to. Compute the less than cumulative frequency. LCF ang tawag ko dyan. Para di malito. LCF. So, next is my formula. Locate the median class. Using this formula. Or n over 2. So, number 3 is substitute the appropriate values po in the formula. Substitute and solve. So, without further ado, mag-problem solving na tayo. Or mag-example ng problem. So, madami-dami itong tables na kailangan. Madami-daming tables. So, susulat na natin. Siyempre, minutes. Number of students. So, kung may 11 to 14 minutes, may dalawang students. So, may 15 to 18 minutes, may 8 na students. Ayan, hindi pantay. So, kung may 19 to 22 minutes, meron doong 18 students and 23 over 23
23 to 26 minutes. 9, tapos 27 to 33. Diba? 3 minutes yan. So, sabi kasi dito, may 30 students lang. So, na-typo pala. 30 students yan. Hindi yan 40 students. 30. Tama ba? Ay, hindi. Tama lang pala. Sorry. Minutes pala to. So, 40 students pala. So, para makuha yung first step, calculate to. I compute the less than cumulative frequency. So, yun yung unang kukunin. So, para makuha yan, eto 2, pag-add mo lang to, 10. Eto, saan mo ba ito i-add? Wala, diba? So, automatic ito na siya. So, 2 plus 8, 10. 10 plus 18, 28. So, plus 9, 28 plus 9. Mali yung tira ko. Dapat 2 plus 8, 10. 10 plus 18, 28. 28 plus 9 is 37. 37 plus 3 is 40. So, dapat magpo-40 yung dulo kasi yun yung population natin. O yung ating binigay ni problem. Sabi, diba, it takes 40 students to finish a skill test. So, after nyan, nakuha na natin to. So, ayusin na natin sulat dito. So, nakuha natin yan. Yung step 2 na tayo. Ito yung step 1. Step 2. N over 2. Or, N, yan. So, ano yung N? 40. 40 over 2. Over 3 divided by 2. Is equals to 20. Diba? So, next naman is, ano ba to? 20 to, diba? Ayan. So, ito yung 20. Ayan pala. So, first of all, pag nakuha mo to, dito ka titingin sa minutes. Sabi niyo pasok si 20. Ay, sorry. Diba ito? So, ibig sabihin, yan yung median class mo. Ito yung median class mo. Diba? Ito yung median class mo. Ito. Lagyan natin. Median class. Yan. Dito tayo kukuha ng median class. Para malocate natin yung median class. So, after nyan is kukunin natin yung L. Malocate na natin eh. So, kukunin natin yung L. L. Ano ba yung L? L. So, L is paano ba yun? Ayan. L. Para makuha si L is ima-minus natin sa 0.5 yung lower limit. So, lower limit minus 0.5. So, ito yung lower limit natin kasi ito yung median class natin eh. So, L is equals to 19 minus 0.5 is equals to 18.5. So, pag ni-round off naman natin is 19 yung sagot. Diba? So, next naman is si F. Kunin natin si F. Saan ba si F? Ibahin natin color para iba-ibang color naman. So, si F
yan yung before na median class mo. Gets mo? Dito ka naman titingin kapag kukunin si F. Dito. So, ano ba yung before niya? Ito, di ba, 10? 10, di ba? So, ibig sabihin yung F mo is 10. Okay, ano nang kuno natin? FM. So, sa FM, para makuha mo siya, is titingin ka dito. Ito yung FM natin. Bakit? Ito yung median class eh. Diba? So, ito yung FM. 18. Nasa loob lang siya ng table. Ito. Kasi yun yung median class, yun yung FM. Frequency of the median class. Diba kanina? Sinabi ko. So, next naman is, ano tayo ng color? Color. Green. Kahit may green na. Ay. Ano ba to? Class width or class size? Alam mo naman, dito ka titingin. Dito. Yan, ha. Basta sa table na to, dito ka titingin ng I mo. Wait. Ayun na. So, paano nga naman yung I? Diba? Madali lang. Bibilangan mo lang kung ilan to. 11, 12, 13, 14. Ilan ba yan? 4. Di yung class size mo is 4. Di ka pa sure. 15, 16, 17, 18. Apat yan, diba? So on and so forth. So, yun yung class width. So, wala tayo. May ano na tayo. So, ang gagawin na natin is solve. Okay. So, pwede pala ito maging ito na yung gamitin nyo as summation of F over 2. Yan. Pwede na yan. So, anyways, diba? So, gawin natin next is i-substitute na sa appropriate nilang values sa formula. Then, so, ito din natin isusub. Box lang. So, x, ayan. Ayan. Nawala yung box. So, ang gagawin natin is formula. Ano yung L natin? 18.5. 20 minus ano yung F natin malaki? 10 over FM natin 18. So, pag itatype mo siya sa calcu is pag ganito. Hindi, wait lang. Pag itatype mo siya sa calcu, pag itatype mo sa calcu is dapat nakaganito siya. Kasi mag-error yan. So, itatype na natin sa calcu. Simple as that. Nakuha nyo na yung 0.5 20 minus 10 18. Mag-calculate kayo guys, no worries. Ang sagot ay 41 point. Tama ba? Tama ba ang solution? Solve na natin to. So, alam ko hindi. So, hindi yung 10. Alang.
Ay, wait lang. Ay, plus pala. Okay. May mali. Sorry. Nakalimutan ko na may plus pala. Sorry. So, confusion. So, 18.5 plus. Plus pala yan. So, 18.5 plus 20 plus minus 10 tapos 18 ganyan times mo sa 4 18.5 plus equals mo 20.72 yun yung sagot. So, down na tayo sa last, which is yung mode, which is ang pinaka-basic sa group data. So, dito na tayo sa pinaka-last, which is mode. Ito yung pinaka-madali sa group data na i-solve kasi like super dali lang. I mean, kasi hindi siya super hassle unlike sa median. Napaka-hassle sa median. So, ito naman is wala nang parameter statistic, no? So, tawag dito sa basa dito is X-hat. Ay, alam niyo X-hat group data. So, ito na may formula. X-hat as in yan, parang may sombrero. Ano yun sa may 3D vectors, diba? Ito, J-hat, K-hat, diba? May ganun sa 3D. Tara. So, tawag lang dyan is X-hat, basically. So, wait lang. Okay. 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 So, ang formula is nawala ang mic ko. Ayan. Ay, di nawala. Meron pala. Naglag ang tablet. Akala ko nawala na ng mic. Okay. So, yan. Ito yung formula. Ayan. Formula is Fm minus Fm minus 1. Magkadikit yan, ha? So, sa baba is Fm minus Fm minus 1 plus Fm minus Fm plus 1 plus with minus I. So, yan. So, by that, so, paano ba to? So, ang FM naman ulit, ganun lang din frequency of model class. L is also the lower class boundary na. So, ang FM minus 1, namadali ko na. Kasi, ayan, before ng model class. Before. Ang FM plus 1 is after. So, para siya yung kanina, yung sa may median, yung F na capital, yan, parang ganun yan. So, okay na lahat? Okay, proceed na tayo sa problem. So, the following data shows the score of 50 students in a 25-item geometry quiz. Find the mode of the scores. So, yan. Mabilisan lang to. So, kailangan na natin ng isang table. Ayan. Kasi, hindi ako makaka-attend ng ng Gmeet kasi may gagawin ako. So, ngayon minamadali ko na siya. Kasi dapat kahapon pa ako nag-video kaso wala siyang audio actually. Tapos ngayon ako nakahiram. So, minamadali ko na siya. So, don't worry. Kaya naman i-rewind. Or kung may question kayo, pwede naman na makisuyo muna sa mga available doon. Then, isisend na lang sa akin. So, to answer naman yung concerns niyo
about sa topic if nabibilisan kayo or what. Anyways, parang di yata magkaka-quiz about dito, pero sige, try ko pa rin. So, next is this. So, anong pang gagawin dito? So, first of all, titignan mo lang naman bakit ko siya nasabi na pinakamadali siya. Kasi titignan mo lang kung sino may pinakamataas dito. Which is yung 17. Yung 17, yan na yung model class mo. Highest frequency. Kasi siya may highest frequency eh. So, ibig sabihin, siya na yung model class mo. So, after nyan, nakuha mo na. Kukunin mo na yung class speed, yung I. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan to? 5. So, yung I mo is equals to 5. Itagay natin dito equals to 5. So, ang FM minus 1 mo before 15. Ang FM plus 1 mo is after 9. Ganun lang kadali. Diba? So, lagyan natin siya sa formula. X hat is equals to ano yung L natin? Ay, wala pa pala tayong L. Ito, dito lang yan ulit. 10.5 ang L natin. Kasi nga, di ba yung minus ulit? Sinabi ko kanina sa L, yung formula. L is equals to lower limit minus 0.5. So, pag mo dyan, since ito yung model class natin, ito yung ima-minus mo. 11 minus 0.5 is 10.5 plus yung taas, ano yung FM mo, which is 17 minus yung before mo, which is 15 over 17 minus 15 ulit plus 17 minus 9 kasi yan yung after mo. Class speed mo is 5. So, kapag kinalki mo yan, ganoon din yung pagkakatype sa calcu kasi magsi-syntax error siya actually. So, if mali, lagyan lang ng parenthesis para ano niya na 17 minus 15 plus 17 minus 9. Diba? So, tapos i-times mo 5 is equals to 11.5. So, X hat pala, sorry. So, X hat is equals to 11.5. So, yan yung mode. So, that is all lang naman topic about sa measure of central tendency, no? So, ito lang yung tinuro ko, yung mean median mode. Yeah. So, if may concern, sisend ko yung ito yung recorded video. Papanood nyo later on. Edit ko pa pala. Anyways, so, sana nag-gets nyo. If may concern, makikisuyo muna ako sa mga available dyan sa Gmail. So, thank you so much. And that's all. So, yung formulas, try ko na lang gawan din ng MS Word. Okay.